Okay, let's worship our Lord God. And sabahin po natin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin siya sa kanyang kabutihan. Itaas natin ang kanyang dakilang pangalan. Hallelujah. So, ayan lang po natin kumilos ang Panginoon sa ating pagsamba, mangusap po, at hayaan natin maghari ang Panginoon sa ating puso at kaisipan. Amen? Hallelujah. Sige po tayong lahat tumayo. At pwede ba nating pasalamatan ng Panginoon? Magbagdi po tayo ng mga pasasalamat sa ating Diyos. Sige po, pasalamatan natin ang ating Panginoon. I-focus po natin, ituon natin ang ating kaisipan sa ating Panginoon. Magbagdi po tayo ng pasasalamat. Amen? Pasalamatan mo ang ating Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Sige po, let us worship. Pasalamatan natin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kadakilaan. Hallelujah. Sige po, pasalamatan lang natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. You are so good. You are a great God. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful morning. Thank you, Lord God. You are so good. You are a great God. Hallelujah. Sige po, palakpan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. At ating po siyang sambahin. Amen? Sambahin natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Sige, bigay po natin ang ating mga kamay sa magsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. O God, sabi kami sa iyong presensya. Hallelujah. Kaya darito po kami, Panginoon, na kaya aming sambahin. Hallelujah. And we worship you, God, in praise and the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Buhay narito ngayon, naghihintay. Nakasama sa presensya, muling maranasan. Buhay narito ngayon, nananabing na makita. Luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Naasama sa presensya mo'y muling maranasan. Buhay narito ngayon, nananabing na makita. Luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galat tumatawag. Nananabing na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Nabuhin mo ang buhay ko, ito'y iyong inyo. Thank you, Lord. Hallelujah. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ang buhay narito ngayon, nananabing na makita ka. Nananabing na makita. Luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw ng sa galak tumatawag. Nananabing na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus,
Jesus. Hallelujah. Patuloy natin papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy natin ipahayagan natin pagmamahal sa Kanya. Thank you, Jesus. Come on, let's worship our Lord God. Bigyan po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. O sinasamba ka namin, Panginoon. Pinapurihan ka namin, O God. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y papapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isa pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y papapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Pinapalakpan po natin si Lord. Thank you, Jesus. May patuloy natin awitan ng ating Panginoon. Thank you, God. O sinasamba ka namin. Hallelujah. You are so good. Hallelujah. Thank you, God. Let's worship our Lord God. Sambahin natin po siya. Nangawit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man, lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilan mo. Kulang ang lahat ng kulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala
kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Lord, wala kang katulad. Jesus. Worship ka. Patuloy natin pagpilihan ng ating Panginoon. Worship ka. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian o karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Madalas na ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, oh Lord. Yes,
Lord, tunay nga Panginoon na dakila ka, nararapat kang sambahin, nararapat kang pasalamatan. Lord, kayo po ang siyang maghari sa aming puso at kaisipan. Kayo po ang siyang manguna sa gawain ito. Kayo po ang siyang patuloy naming maranasan at maparangalan. Samahan niyo po kami, Panginoon. Banal na Espiritu, ikaw ang siyang kumilos. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan mula sa inyo. Comfort us, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Patuloy po namin nilalagak sa iyo, Panginoon, ang gawain ito. At hiniling po ang katagumpayan mula sa inyo. Mangusap po kayo habang kami po ay nagpupuri, sumasamba, Panginoon. Thank you, God. Kayo na pong bahala sa bawat isa. We honor you, we worship you, we praise you. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, balakman po natin si Lord. At tayo po ay makakaupo. Yan. Thank you kay Lord. So, praise God. So, sa oras na ito, patuloy po natin sambahin ng Panginoon at pasalamatan natin siya. At tawag dito, patuloy natin ituon ang ating puso sa pakikinig, ang ating kaisipan sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Amen? Okay, bigyan naman natin ng malakas na palakpak. Oh, we worship you, God. We honor you. We praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen, hallelujah. So, dako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Yan, sa kanyang mga salita. Thank you, Jesus. Yan, dako tayo sa mensahe ng Panginoon. Thank you, Jesus. Okay, yan. So, pag-uusapan po natin yung panahon na napako si Lord Jesus. Yan, alalahanin natin nung ipinako ang Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Yan ang pag-uusapan po natin sa umagang ito. Alalahanan natin yung mga pangyayari po doon sa krus ng Kalbaryo. Pag-aaralan po natin yung mga huling salita ng ating Panginoon. Yan. So, usually po, karamihan po sa mga namamatay, di ba, meron silang mga tinatawag na parang last will, parang huling habilin, tama po ba ganon? So, pag-aralan po natin ngayon sa umaga ito yung mga sinabi ng Panginoon Jesus nung siya ay bago malagutan ng hininga doon sa krus ng Kalbaryo. Di ba po ang Panginoong Jesus, siya po ay tawag dito, pinanganak po. Di ba? Pinanganak at nung alam niya yung ang kanyang gagawin pagdating ng araw. At siya nga ay nangaral patungkol sa paghahari ng Diyos, nangaral po sa kaligtasan, nangaral, nagpahayag ng mga kagalingan. Yan, ipinahayag niya ang kabutihan ng pagmamahal ng Diyos. But then po, siya po ay isinakdal po siya at siya ay pinapako po doon sa krus ng Kalbaryo. Di ba po, nakaranas siya ng mga matitinding latay, na tiniis niya ang lahat ng kaparusahan at pagkatapos po ay ipinako po doon sa krus po. Okay? Sa lugar ng Golgota. Okay? Lugar na sa tinatawag nilang bungo na saan nalambak ng mga bungo na saan ay nandoon po ipinako po ang Panginoong Jesus kasama ng dalawang tawag dito kriminal na may kaso na pagnanakaw na kung saan ipinako po sa pagitan po ng dalawang yon. Okay, ang Panginoong Jesus, at nung siya ay bago siya malagutan ng hininga, meron siyang mga sinabi. Yan ang pag-uusapan po natin, yung 7 last words of Jesus on the cross of Calvary. Amen! Palakpakan muna natin si Lord. Yan. Okay. Hallelujah. Yun. So, unang salita po, ito yung word number 1 po. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Mababasa po natin yan sa Lucas, so Luke 23 verse 34. Sabi niya dyan, ulitin ko po, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sa Tagalog po, sabi ng Panginoong Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, yung pangyayari po dyan, di ba po, siya po ay ipinako po doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay dinutuwa kung ano na po yung mga pinagsasabi sa kanya. Bago po siya pinako, pinarasahan po siya, nilatay, yan po. Na kung saan yung latay po niya, sabi nga po, halos kung pag-aaralan mo po, sabi nga po, halos hindi na siya makilala sa
sa tindi ng mga sugat na tinamo po niya. Okay? Na kung saan, pagkatapos po ay pinatungan po siya ng mga suksok na corona. Alam mo po yung suksok? Okay, nakakita na po siguro tayo na sa mga kawayan po, may mga suksok. Tama po ba? Sa mga kamatsili, may mga suksok. Pero po yun ay mga talagang parang mga ganito na kung saan ginawa siyang parang corona at ginawa yun hindi para igalang ang Panginoong Jesus, kundi para siya ay pagkatuwaan. Yan. So po ay, sabi nga po dyan, na kung saan ay pinako doon sa cross ng Kalbaryo. Yan. So ngayon po, ang sabi po niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Siguro nga po kung alam nila ang kanilang ginagawa, hindi po nila gagawin po yun. Isipin niyo po, ang ating Panginoon Jesus, grabe po yung kanyang pagmamahal, no? Na kung saan ginawa na siya ng mga hindi magaganda, pinagtawanan siya, itinutwa, dinuraan, opo, dinuraan po siya. Okay, binugbog, pero sabi pa niya, ipinalangin pa niya sa Diyos Ama, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sige ba, balakman mo natin si Lord. No? Nakusan makikita natin na hindi siya, nakusan, Ama, parusahan mo sila. Ama, gantihan mo sila. Di ba? Hindi po siya ganun. Madalas po, yan po, may mga bata. Di ba, pag nasaktan siya, nagsusumbong siya. Tama? Bakit siya nagsusumbong? Para nasa ganun, ipag-iganti po siya. Di ba madalas po ganun, para ipag-iganti siya. Ngayon naman, yung nanay o tatay o sino man ay makikipag-away din. Tama? Kaya madalas lumalaki yung gulo. Okay, so, pero ang ating Panginoon sinabi niya dito, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam, pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Buga parang kung saan sinasabi pa niya yung mga dahilan. Yung dahilan, bakit kailangan sila patawarin ng Diyos Ama? Kasi nga, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam kung ano yung ginawa ng Panginoong Sus. Hindi nila alam kilala talaga ng lubusan ang Panginoong Sus. Kung talagang ang mga taong to kinikilala nilang Panginoon, Hari ang Panginoong Sus, hindi nila ito gagawin sa Kanya. Kaya lang hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Pero sabi ng Panginoon Jesus, patawarin mo sila. Ito po ay nagtuturo sa atin ng kapatawaran at pagmamahal. Ito po ay nagpapahayag sa Panginoon Jesus, forgiveness and compassion. Pag sinabing forgiveness, kapatawaran. So ibig sabihin, ipinapahayag ng Panginoong Jesus na nagtuturo sa atin na matuto tayong magpatawad. Kahit sa kabila ng mga grabe yung mga ginawa nila sa atin. Kasi grabe yung ginawa nila sa Panginoon, di ba? Sa Panginoon Jesus, pero nakuha pa rin niyang patawarin ng mga taong yon. Ganon din po sa atin, sabi, tinuturo sa atin yung matuto tayong magpatawad. At kung saan makaramdam tayo ng pagmamahal, malasakit sa ating kapwa. Yan po, sasabi po dyan, Lord Jesus, teach us to forgive, to love our enemy. Ibig sabihin po, tinuturo ng Panginoong Jesus nung siya ay napako doon sa cross ng Kalbaryo. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tinuturo ng Panginoong Jesus sa atin na tayo matutong magpatawad at magmahal kahit sa ating mga kaaway. Hallelujah. Men, hindi naman po kailangan lagi na tayo sumusugod. Hindi naman po kailangan lagi po na tayo gumaganti. Sabi po dyan, matutuhan daw na natin patawarin at mahalin kahit yung mga hindi ka-ibig-ibig. Amen. Amen. Hallelujah. So, sabi po dyan, sa Mateo chapter 6 verse 14, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng Ama ang inyong mga kasalanan. So kung hindi tayo marunong magpatawad, na kung saan tinuturo ng Panginoon Jesus na matuto tayo magpatawad sa mga nagkakasala sa atin, kung hindi natin kayang gawin yun, kahit ang Diyos hindi niya tayo patatawarin. So kailangan natin silang patawarin para tayo mapatawad ng Panginoon. So, tinuturo niya ang bagay na yan. Sa Mateo chapter 5 verse 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga musik sa inyo. Sabi nga kanina, forgive and love your enemies. Yung mga tao na kung saan, kahit hindi sila mga kalugod-lugod, kahit saan parang mga kaaway natin. Sabi nga po dyan, ibigin pa rin natin sa mga magitan na kung saan, ipapanalangin mo sila sa Diyos. Yung tulungan
tulungan mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya maaaring may ginawa silang hindi maganda kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung alam lang ng mga tao kung gaano po kahalaga, kung alam lang po nila kung gaano kahalaga yung ginawa ng Panginoong Hesus, hindi po nila alam, hindi po nila gagawin iyon. Pero dahil hindi po nila alam, kaya sabi ng Panginoong Hesus, patawarin mo sila. Patawarin mo sila, Ama, pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngayon yung mga taong yan, kung bakit ganun sila kasama, kung bakit ganun ang kanilang mga ginagawa, kasi maaaring wala po silang Kristo sa buhay. Kasi kung nagahari po sa kanila si Jesus, kung meron po silang Jesus, hindi po nila gagawin ang mga bagay na yun. Amen. Amen! Palakpan natin si Lord. So, ibig sabihin, yung tinuturo ng Panginoong Hesus, siya mismo ginawa po niya. Naksan, sabi nga po dito, Lord Jesus practiced what He preached. Kumbaga, yung tinuturo ng Panginoong Hesus, siya mismo ginagawa niya. Hindi lang basta niya sinasabi, ginagawa ng Panginoon. So, ibig sabihin nito, tinuturo sa atin kung ano man po yung mga napag-aaralan natin, kung ano man po yung mga sinasabi natin, tayo mismo, ginagawa natin. Halimbawa po, isang bata, sinasabi mo, masama ang gawin yan, pero ikaw din, ginagawa mo, parang hindi tama. So, kung sinasabi mo sa bata, mali yan, dapat ikaw mismo, nakakakita na hindi mo ginagawa yung mali yun. Amen? Siguro wala pa po natin si Lord. Halimbawa, isang bata, sabi mo, maging masibag ka, pero kay puno-puno ka naman ng katamaran. So, parang hindi siya akma. So, ipakita mo sa kanya na ikaw ay din ay masipag para masabi mo sa bata na hindi tama yung pagiging tamad. Amen. Natatandaan ko tuloy isa sa mga kwento po na kung saan natatandaan ko. Ang sabi daw po ng matanda sa bata, masama yung paninigarilyong yan, sabi na po ng matanda. Pero habang siya naninigarilyo, sinasabi niya, sa tingin niyo po, maniniwala po yung bata. So, hindi po. Kasi nakikita niya habang ito'y sinasabi niya, ginagawa niya. So, pinapahayag natin, tinuturo natin, habang itinuturo natin sa iba, siguraduhin natin tayo din ay ina-apply natin. Kasi ganun ang Panginoong Hesus. Sinabi niya na tayo matutong magpatawad. So, maging mapagpatawad tayo kasi siya din mismo, ipinakita niya nung kahit na doon sa krus ng Kalbaryo, matindi yung pagdurusa ang tinamo niya sa mga taong ito. Pero sabi pa rin niya, Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Palakpan natin si Lord. Hallelujah. So, matuto po tayo magpatawad at magmahal sa kapwa. Pangalawang word na binanggit ng Panginoon, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Sa Luke 23 verse 43. Sa Tagalog po, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ito ay binanggit ng Panginoong Jesus doon sa isang nakapakong kasama po niya. Di ba dalawa yun? Okay. Habang yung mga tao, okay, na nakakita sa Panginoong Hesus, sa Tagalog, parang kung ano namang sinasabi sa kanya, pinagkakatuwaan siya. Kung ano namang sinasabi, ay hindi niya maligtas ang kanyang sarili. Ang dami niyang niligtas, pero yung sarili niya hindi niya maligtas. Yan. So may mga ganyan po mga narinig, mga taong nagsasalita kung ano-ano sa Panginoon habang siya'y nandoon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon yung isang nakapako, dalawa kasi yan, yung isang nakapako, ganun din siya. Kung ikaw ay yung Panginoon, sabi niya, iligtas mo ang sarili at iligtas mo rin kami. Ang sabi ng isa. Ang sabi naman ng isa, hindi ka ba natatakot? Tayo nagkasala tayo, karapat dapat lang tayo parusahan. Tanggapin itong ganitong parusa kasi nagkasala talaga tayo. So sinasabi niya siya, ang Panginoon Sus walang kasalanan. Pero hindi siya nararapat sa ganung mga parusa. At ang sabi ng isa, Panginoon, isama niyo po ako sa inyong paghahari. Ang sabi ng Panginoon Jesus, sumagot siya, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Yun ang sagot ng Panginoon doon sa isa. Yung isa na saan ay na parabang walang galang sa Panginoon. Yung isa naman natutong nagpakumbaba at inamin niya na si Kristo ay Panginoon. Amen? So, sumagot siya. Itong sagot ng Panginoon. Ngayon din isasama kita sa paraiso. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Ito yung pangako ng pangwalang hanggang buhay, kaligtasan, at pag-asa. Na kung saan sinasabi niya dun sa nabakong nagpakumbaba, ngayon din isasama
isasama kita sa paraiso, ipinapahayag niya na magkakamit ng buhay na walang hanggan itong taong to na nagpakababa at ipinahayag ang pagkapanginoon ng Panginoon sa Kristo. So kung tayo po ay gusto nating magkamit ng buhay na walang hanggan, matuto tayo magpakumbaba at kung saan ipahayag natin ang pagkapanginoon ng ating Panginoon sa Kristo. Tanggapin natin sa buhay natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yung taong yon na napako doon sa krus ng Kalbaryo na kung saan nagpakumbaba, ipinahayag ang pagkapanginoon ng Panginoong Yesu Kristo. Ibig sabihin, ipinapahayag niya yung pananampalataya niya sa Panginoong Yesu Kristo. Na nandoon na siya na nakapako, nagtiwala, ibinigay niya ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. At ang sagot ng Panginoon ngayon din, sasama kita sa paraiso. Ito yung pangako niya sa taong yun na magkakamit siya ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Ganon din po sa atin. Sa sino mang nanampalataya kay Kristo, ipinahayag ang pagkapanginoon ng Panginoon sa Kristo, natutong magpakumbaba. Ikaw po, tayo po ay magkakamit ng eternal life o buhay na walang hanggan. Ito ay pangako ng Panginoon sa Kristo sa lahat ng nanampalataya sa Kanya, na kung saan may pag-asa, darating ang araw na kung saan kasama niyang mag-aari ang lahat ng mga nanampalataya sa Kanya. Simulan pa natin sa Lord. Hallelujah. The promise of eternal life and hope. Yan po. So, sa Gawa 16:31, sabi po, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Sus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahin. Sabi diyan, sumampalataya ka, maliligtas ka. Ikaw at ang sambahayan mo ay maliligtas. So sumampalataya ka. Ganun din po yung taong yun na nagpakumbaba, sumampalataya sa Panginoon at sinabi ng Panginoon, ngayon din. Sa oras, hindi siya bukas. Hindi siya future. Ngayon din, once na tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, ngayon din meron tayong buhay na walang hanggan. Amen! Sige, wala man natin sa Lord. Kung ay maliligtas. Pangatlong salita na binanggit ng Panginoon, woman, behold your son. Son, behold your mother. Siguro sa Tagalog po, sa John chapter 19, verse 26-27, sa Tagalog po, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal ng alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. So yung binabanggit po na isa sa mga alagad niya ay si Apostol Juan. Apostol Juan po. So si Apostol Juan lang po sa lahat ng dami niyang alagad, siya po ay nandun sa harap ng Panginoong Jesus habang siya ay nakapako doon sa krus. Nandun din si Maria. Ang sabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. So ibig sabihin, yung oras na yun na nakapako ang Panginoong Jesus, kasi ang bali panganay po ang Panginoong Jesus. So bilang panganay po, sa kanila po, siya po yung nagtatrabaho din po. Kasi bakit po kaya wala po si Jose sa panahon na to? Bakit si Maria lang yung nandoon nung napako si Jesus? Palagay niyo po. Bakit biglang nawala si Jose? Jose na asawa ni Maria. Tama po ba? Di ba? So parang nabanggit lang si Jose mula nung pinanganak si Jesus. Pero nung napako siya, parang wala siya. Napanood nyo na yung The Passion of Christ? Napanood nyo na po? Nung pinako si Jesus Christ? Minapanood na kayo ng ganon? Nung napako si Jesus Christ, meron na po kayo, lahat po kayo nakapanood na ng ganon. Yung tungkol sa, ngayon napapanood po ngayon, The Passion of Christ. Yung The Passion. Try nyo pong panoorin kung di pa po napapanood. Napakaganda po nun. Okay po, yung The Passion, panoorin nyo po yung napanahon na pinako po si Lord Jesus. Bakit kaya wala doon si Joseph? Si Jose, na naging physical tatay ni Jesus Christ dito sa lupa. Bakit wala po siya? Meron po mga pag-aaral na maaaring namatay na po siya sa panahon na to. Mga nakusang patay na siya. So bilang panganay, si Jesus Christ po ang magtutuloy. Kaya nga po tinatawag siyang karpintero. Ang trabaho po niya ay karpintero. Alam niyo po yung karpintero? Ano po yung trabaho ng karpintero? Ano po yung ginagawa ng karpintero?
Gumagawa ng bahay. Gumagawa po ng bahay. Ano ba po? Karpintero. Oo. Alam niyo po yung karpintero. Sabi po ni Nanay Esther, gumagawa ng bahay. Bukod po doon, ano pa yung mga ginagawa niya? Bukod sa mga bahay. Karpintero. Bakod, yes! Huwag yung pahirapan sarili. Sige ba? Ano pa? Ano ba yung mga ginagawa ng karpintero? Bakod? Ano pa? Bahay, bakod? Mesa. Ginagawa din ba ng karpintero yung mesa? Gumagawa din po siya ng mesa, upuan, ganon? Hindi. O, di ba? Mga ganon. So, kung pag napanood niyo po yung The Passion of Christ, meron pong pangyayari doon na kumwari na nagpupukpok ang Panginoong Isus at gumawa siya ng mesa at upuan. So, bilang panganay, siya ang naging parang nagtatrabaho para sa pamilya nila. So, ngayon, mawawala na siya. Hinabili niya sa kanyang alagad, isa sa mga alagad niya. At sabi nga po doon, mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. So tumira na si Maria doon sa alagad niyang si John, si Juan, Apostle Juan. So ganun po. So ipinapahayag po dito yung pagmamahal at responsibilidad. Yung pagmamahal ng Panginoon sa kanyang pamilya, pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga disciple, pagmamahal ng Panginoon sa mga tao, at kanyang responsibilidad. Na kung saan, inaabilin niya ang kanyang ina, ang kanyang pamilya, doon sa mga kakilala niya. Ganun po. So, love and responsibility. So, ibig sabihin po nito, ini-encourage po yung lahat ng mga mananampalataya na maghanap, to seek guidance, yung maghanap ng guide po, patnubay at suporta sa bawat isa. Kasi, di ba, ang Panginoong Jesus, hinabili niya sa kanyang disciple. At nakusan si Maria, hinabili niya sa kanyang disciple. Ibig sabihin po, sila po ay magtulungan. Tulungan ni Apostol Juan itong si Maria. So, in-encourage po lahat ng mga mananampalataya na magtulungan po. Magtulungan. Di ba po kung babasahin po natin ang Bible na after na po nabako po ni Lord Jesus at nagpakita po sa kanila na kung saan ang mga mananampalataya ay nagtutulungan. Actually po kung babanggitin po, babasahin nga po natin yung kanilang mga ari-arian na ibinibenta nila at ibinibigay po sa lahat ng mga sa mga disciple ng Panginoong Jesus na siyang nangunguna sa lahat ng mga mananampalataya noon. At inahati-hati nila yon sa lahat ng mga mananampalataya. Kasi yung time na yon, halos, di ba, pinapersecute po sila, hinuhuli sila, para silang mga tago ng tago. Ngayon yung mga ari-arian ng mga iba, binibenta nila para mayroong pagkain ng lahat. So, ini-encourage po ng Panginoong Jesus sa oras na yon, ang lahat ng mga mananampalataya na magtulungan. Amen. Magtulungan po. Ibig sabihin, kailangan mong tumulong. Isipin mo, paano ba ako makakatulong sa aking kapwa mananampalataya? At yan din lagi tinutulong po ng Panginoong Jesus. Natatandaan niyo po, kinuwento nga po niya yung mabuting Samaritano, di ba? Yung wagas na pagtulong. Grabing pagtulong. Na halos wala nang matira dun sa taong tumulong, pero bibinigyan niya ang lahat ng pangangailangan ng kailangan ng buhay. Matutong tumulong po. Mag-iisa sa bawat isa. Encourage po ang bawat isa. Sabi nga po ng Hebreo 10:24-25, sikapin din natin gisingin ng damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, turuan natin ang bawat isa na magmahal at tumulong po, gawa ng mabuti. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. So, encourage po natin, palakasin natin ang bawat isa. Magtulungan po ang bawat isa. Mag-isip po tayo, paano ba ako makakatulong sa aking kapwa? Paano ba ako makakatulong sa aking kapwa mananampalataya?
Masarap po na tayo tulungan, tama po ba? Pero masarap din po, maganda rin po na tayo po ay tumutulong. Magkaisa po, magpalakasan, encourage niyo po, kaya mo yan, sige, mag-pray ka, manalangin ka, manampalataya ka. Mga words na gano'n pwede nating sabihin sa ating mga kapwa nating mananampalataya. Amen! Amen. Praise God, palakpan natin si Lord. Okay po ba kayo? Nandiyan po ba kayo? Amen! Praise God! Okay, sa Lucas chapter 1 verse 31 to 33, sabi niya, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanin mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawagin na kataas-taasang anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa kanya kung magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Ibig sabihin nito, gusto ko pong ipahayag, ituro po, bakit walang magawa si Maria sa time na napako si Jesus? Kasi alam niya nung bago pa ipanganak si Jesus, sinabi na sa kanya. Bago pa ipanganak si Jesus, sinabi na kay Maria kung sino si Jesus at kung anong gagawin niya. Kung bagay yung nangyari kay Jesus, part na ng plano ng Diyos. Alam na niya. Sino pa naman natin Panginoon? Sabi po, no? Word number 4, sinabi ng Panginoon sa Kristo, my God, why have you forsaken me? Sa Mateo 27 verse 46, sabi po sa Tagalog, na mag-aalas 3 na ng hapon sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit kaya nabanggit ng Panginoon sa Kristo yan? Talaga ba siyang pinabayaan ng Diyos Ama? Talaga bang pinabayaan siya? Okay po, para mas maintindihan natin bakit binanggit ng Panginoong Jesus to. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Una, siya po ay, okay, ibig sabihin po nito, yung binabasa natin, enduring the pain and suffering, ibig sabihin, pinagtatagumpayan niya yung pagtitiis sa kabila ng mga paghihirap, yan, at sakit. Okay? Ito siya. Wait lang po. Why? Yun. Okay, wait lang po. Number 5. Yun. Enduring pain, ibig sabihin ito yung na kung saan pagtitiis sa kabila ng mga sakit at paghihirap. Sakit at paghihirap. Okay? Pinapahayag na kung saan tiniis lahat ng Panginoon ng paghihirap na yon. So sabi niya dyan, ipinapahayag na kung saan in-encourage po yung matinding pagmamahal at pangunawa po na kung saan sa mga naghihirap at nakakaranas ng mga pakiramdam nila para bang iniwan na sila. So sa halip na husgahan daw po sila, magsalita tayo kung ano-ano. Ito po ay magkaroon tayo ng matinding pagmamahal at pag-unawa sa mga tao na ito. May mga iba kasi lang sa panahon ng Panginoon Jesus, bakit sila, kapag naghihirap ang mga tao, ay siguro nilayuan na siya ng Diyos, kaya siya naghihirap. Ay kaya siya may matinding karamdaman kasi pinaparusahan siya ng Diyos. Sinumpa siya. Ganun po ang mga isip ng mga tao noon. Pero pinapakahig ng Panginoon Jesus dito na matinding pagmamahal at pangunawa sa mga tao na nakakaranas ng ganito. Okay po. So, actually po yung binanggit ng Panginoon, my God, Diyos ko, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ay mababasa natin sa Psalms 22 o Awit 22. Sabi niya dyan, my God, why have you forsaken me? Binabanggit niya yung nabanggit po sa Psalms po, sa awit. Ibig sabihin, yung mga pangyayari sa Panginoong Jesus, nakasulat po doon sa Old Testament. Ibig sabihin, hindi pa pinanganak ang Panginoong Jesus, nakasulat na doon sa Old Testament, yung mga mangyayari sa Kanya doon sa cross ng Kalbaryo. So nabanggit niya ito, my God, why have you forsaken me?
Tumba niya tama. Thank you, Jesus. Good. My God, why have you forsaken me? Binanggit niya yan. At sabi po dito sa verse 16, sabi diyan sa awit 16, dogs surround me, a pack of villains encircles me, they pierced my hands and my feet. Ipinako nila ang aking mga paa, ang aking mga kamay at mga paa. So ibig sabihin, nakasulat sa Old Testament na ipapako talaga si Lord Jesus. Hindi pa nagaganap, nakasulat na. All my bones, sabi po dyan, yung aking mga buto are on display. People stare and gloat over me. Nakatingin ang mga tao sa kanya, tinitingnan siya. Yan. And they divide my clothes among them and cast lots for my garments. Kapag napanood niyo po yung The Passion of Christ, yung damit po ng Panginoon, pinagpupunit nila at ginawa po nilang sa pang sugal. Opo, nagsugal po, pinapakita nila na binabastos talaga nila ang Panginoon sa Kristo. Ginawa po nilang sapin, panapin ang damit ng Panginoon sa Kristo. Yan po, nakusan pinapahayag nila, para bang binubuli nila, pinagkakatuwaan nila ang Panginoon sa Kristo. Itong mga sundalo na nandoon. So nakasulat po yung mga mangyayari sa Panginoon sa Kristo. Then sa 2 Corinthians 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kung bakit napako po si Lord Jesus, bakit kailangan niyo pagdaanan yun? Para sa ganon, tayo po kinuha niya lahat ng kasalanan, lahat ng parusa ng kasalanan. Kaya ito po, yung kasalanan na bitbit niya, hindi siya makita ng Diyos Ama. Dahil sa atin din ang kasalanan na bitbit niya. Ngayon, tinanggap niya ang lahat ng parusang yon nang sa ganang upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. So ibig sabihin, kaya ka nagiging matuwid, kaya ka nagiging banal sa harapan ng ating Diyos, kaya ka nagiging walang kasalanan sa harapan ng Diyos dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. Kaya ang tingin sa iyo ng Diyos Ama, isa kang matuwid. So sa lahat ng mga nanampalataya kay Kristo, isa kang matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi dahil sa ginawa mo, hindi dahil sa naging mabait ka, hindi dahil sa naging matuling ka, kundi dahil sa ginawa ni Lord Jesus at ikaw ay nanampalataya sa Kanya. Amen! Palakpan natin si Lord. Hallelujah! Ganun po kabait ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Word number 5. Number 5 na tayo. Yan. I thirst. Yan. Pag sinabi natin I thirst, nauuhaw ako. Ako'y nauuhaw, sabi ng Panginoon sa John chapter 19, verse 28. Sabi niya po, kaya tandaan ang Panginoong Diyos. Kasi marami nagtatanong, nagtataka. Kaya hindi siya tinuturing na Diyos kasi bakit siya namatay? Bakit siya dumugo? Bakit siya nauuhaw? Di ba nauuhaw ang Panginoon Jesus? Sabi niya dyan, nauuhaw ako. Yung mga ibang tao na ayaw nilang maniwala na ang Panginoon ay Diyos. Kasi nga, siya'y nauuhaw. Kaya ang turing sa Kanya ay salang tao. Pero tandaan natin ang Panginoon Jesus ay tao at Diyos. 100% tao, 100% God. Tao at Diyos ang Panginoon sa Kristo. Dumaan siya sa proseso upang siya'y maging buong tao. So kaya siya nauuhaw, nagutom, yan, nasaktan. Talagang nasaktan po siya dyan. Nakaranas po siya talaga. So, sa John chapter 1 verse 1-4, ito po para mas maintindihan natin. Ito po, Diyos siya. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Itong tinutukoy na salita dito, big letter po yung first letter dito, ang walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sabi dyan, nang pasimula, ibig sabihin ng creation. Bago pa magkaroon ng mundo, magkaroon ng lahat ng bagay. Sabi dyan, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Okay? At ang salita ay Diyos. So, tinutukoy po dito na ang Panginoon Jesus ay Diyos. So, hindi natin pwedeng sabihin tao lang. Siya ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita, nilikhang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Kaya, so ibig sabihin siya ang ating Creator. Nalikha ang bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha, praise God. At walang anumang nalikha
nang hindi sa pamagitan niya na nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Maliwanag po sinasabi dito na ang Panginoon Kristo ay Diyos. Then tignan natin sa 1 chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Ito nagsasalita dito, nagkukwento dito, walang iba kundi si Apostol Juan. Yung kinausap niya nung nakapako siya doon sa Cross ng Calvary, ibiniling niya si Maria. Okay, si Juan po yung nagsusulat dito. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahan ng loob at ng katotohanan. Naging tao ang salita. Kaya ang Panginoong Jesus ay tao at Diyos. Yan. So hindi natin pwede sabihin tao lang siya. Kasi pinapahayag dito, maliwanag po na siya ay Diyos. Amen! Lapan natin si Lord. Sa Hebreo chapter 4 verse 14 to 16 sabi po, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong pari ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. So magkita natin na uunawaan tayo ng Panginoon kung sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Yung nga lang, ang Panginoong Jesus kahit siya tinukso, hindi siya nagkasala. Diba? Nagunawaan ng Panginoong Jesus yung kahinaan natin. Bawat isa sa atin may kahinaan. Halimbawa, si Nanay Esther, ano pa sa tingin niyo po yung pinakakahinaan ninyo? Na kung saan, kapag tinukso ka sa ganito, baka mawala ka sa Panginoon. Makalimutan mo, ay, mananampalataya pala ako ng Panginoon. Ano po yung mga dalas, alam niyo po yan kung anong kahinaan. Halimbawa lang po, no? Halimbawa lang, okay. Kahinaan ni Nanay Esther, alak. Yan po, halimbawa lang. Okay. Tumakas na hindi ka. Halimbawa lang. Okay. Kaya na, although, kainaan niya. Okay, dahil birthday ni Tatay Digong. Yan. Si Tatay Digong nagpainom. Yan. Si Nanay Esther, yan. Nakita niya yung alak na giyelo. Yan. So, hindi niya ngayong matiis, hindi niya mapigilan. Pero si Lord Jesus, sabi nga po, siya, napigilan niya. Napaglabanan niya, hindi siya nagkasala. Kung sakali magdumating yung time na natukso si Nanay Esther, nauunawaan ka. Pero nararapat po, nandun yung Holy Spirit habang ginagawa mo yan, Nanay Esther. Diba? Tinakwil mo na yan, sinuko mo na yan, Nanay Esther. Yung Holy Spirit, nagsasalita yan hanggang matapa, hanggang maimasmasan ka na. Tapos pag naimasmasan ka, ano ba itong ginawa ko? Lord, patawarin niyo po. Ganon kabiyaya ang Panginoon. Amen! Harapan natin si Lord. Yan po. Kaya't huwag tayo magkakabiling lumapit sa trono ng mga habaging Diyos kapag nangyari po yun. O kapag nandoon natutokso tayo, manalangin ka na kaagad. Pray ka na kaagad. Natin na habag at pagkapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kung bakit napako si Lord Jesus, para na kung saan kapag tayo ay manalangin, mararanasan natin ang Diyos. Dati kasi ang ginagawa po nila, doon lang sa Jerusalem, dapat magsimba. Dapat manalangin. Pero sabi ng Panginoon Kristo, doon sa babaeng Samaritana na nagigib sa katanghaliang takla, darating ang araw sa John chapter 4 verse 24, sasambahin ninyo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Na kahit wala tayo doon, pwede nating sambahin ang Panginoon. So, halimbawa yun, nangyari yun, pwede kang manalangin ito sa oras na yun, mararanasan mo ang Diyos dahil kay Kristo. Kaya napako din si Lord Jesus. Meron tayong pinakapunong saserdote na kung saan mangunguna, makikipag-usap sa Diyos Ama. Dati po kasi hindi pwedeng basta-basta pumasok sa loob ng lugar na yun ng kabanal-banalang trono. Mamamatay ang mga tao. So, dahil kay Lord Jesus, eto tayo ngayon, nakakapag-worship tayo, nakakapanalangin ka, at kung ikaw ay magpapamanalangin ka, mararanasan mo ang Diyos. Amen! Palakpakan natin si Lord. Yan.
So, halimbawa yung kanina, natukso si hindi pa natukso. Nandun pa lang siya, Lord, tulungan mo ako. Kung hindi mo ito kalooban, tulungan mo ako, bigyan mo ko ng kalakasan, mapagtagumpayan ko ito. Lord, tulungan mo akong maiwasan ko ito, tanggalin niyo po ko sa ganitong bagay. Manalangin ka. Dumating talaga yung time, malakas talaga ang kanyang laman. Dahil sa kakulangan ng relationship o oras sa Panginoon, nadaig siya. Nung naimasmasan na siya, Lord, patawarin niyo po ako. Nagawa ko itong bagay. Pwede po, naunawaan daw tayo ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. The concept of the Holy Spirit Church, ibig sabihin, mahuhaw tayo sa pananampalataya, sa Banal na Espiritu, patungkol sa kaligtasan. And tinatawagan ng lahat ng mga mananampalataya, ibahagi mo ang gospel. Yung ibig sabihin ng I-Church, mahuhaw tayo sa Banal na Espiritu. Mahuhaw tayo, ibig sabihin, nawa manabik tayo, lagi natin kasama ang Banal na Espiritu. At manabik tayo na ibahagi natin ang salita ng Diyos. Opo, yan ang tunay na mananampalataya. Kaya nga tinawag tayong tunay na mananampalataya. Ang Pilipinas, pag tinanong mo ang mga ibang bansa, kilala sa pagiging Kristiyano. Pero tayo ngayon pinag-aaralan natin yung pagiging tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, nais niya na laging maranasan ang Banal na Espiritu at maibahagi ang mabuting balita. Yan po ang tunay na Kristiyano. Amen. Thank God. Hallelujah. Number 6 na tayo. Okay. 7 yan. Paano? Number 6, it is finished. Tapos na, sabi ng Panginoon. Pagkatanggap sa John chapter 19 verse 30, pagkatanggap na Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Tapos na. Yan. Hindi po, no? Jesus' declaration, yung ibig sabihin nung sinabi niyang tapos na, it is finished, ipinahayag ng Panginoon Sus yung katagumpayan at kompletong na saan yung plano talagang nangyari. Yung plano ng kaligtasan doon sa krus, naganap. Ginawa niya. Tinapos niya ang kanyang tungkulin. Yung kanyang role. Sa mga taong nagbinako siya, sa mga taong pinagtatawanan siya, sa kanila, kabiguan ni Kristo yun. Pero di nila alam, ito'y katagumpayan. Kaya tayo ngayon nandito, kaya tayo merong buhay na walang hanggan, dahil kay Lord Jesus nagtagumpay siya. Kaya nga lagi natin sinisigaw, sigaw ng tagumpay, Jesus! Kasi siya'y nagtagumpay para sa atin. At tayo ngayon ng mga mananampalataya, mananagumpay din tayo. Kasi kung sino si Kristo ating sinasampalatayanan, nagiging ganon din tayo. Amen! Amen. Praise God! Hallelujah! So, believer's assurance, ito po yung kasiguraduhan na talagang nagtagumpay po ang Panginoong Hesus. At dahil po sa pananampalataya natin kay Jesus, talagang tayo naman din ay mananagumpay. Halimbawa po, ibig sa mananagumpay, na, dahil kahinaan nila yung Esther ito, okay, nag-pray siya. At dahil doon magtatagumpay siya, hindi na, pass na ako dyan. Pass na ako dyan. Opo, ako din po dumaan sa matinding ganyan. Dumaan sa matinding ganyan. Di ba, dati, pag di mo ininom to, bubuhos namin sa ulo mo. Sige, pili na. Yes. Tapos, isa sa mga kailala ko, alam niya, pag may mga tao na tao dito, hindi sila makakain. Basta parang ginagawa nilang inumin yung alak. So, kakain, usually makalalaki pag bibisita sila, alak ang itatapat, tama po ba habang nagpakwento? So, dumalaw ako sa kakilala ko. So, tinapat niya ang alak, pasensya ka na, hindi na ako umiinom. Tapos, hindi, ano yan? So, inawakan niya. Tapos sabi niya, nahirapan na ako. Sabi niya, nangangalay ng kamay ko. Hanggang sa nagagalit na. Talagang nagagalit na. So,
So, next time din ako pupunta dito sa amin. Hindi na ako alis dumalo talaga sa kanila. So, nung minsan matagal na napadaan lang, tapos maalis na. Maalis siya, ILC, Iglesia ni Cristo. Sayo mo. So, hindi ko talaga. And then, dumaan ako sa ganon. Dumaan ko. At marami nangungudya, sinasabi, yung isa nga, di ko pa naayos lilipat na naman ako. Marami akong mga natanggap. Pero pinagtagong trabaho. Kailangan kong trabaho. Pero pinipilit ko talaga. Alam ko kapag yung trabaho, nawalan ako ng oras sa Panginoon, hindi yun para kay Lord. Hindi yun bigay ni Lord, bigay ni Satanas. Hindi gagawin ng Panginoon na mapalayo ka sa kanya. At sabi naman ng Panginoon, kapag napagtagumpayan mo yan, grabing pagpapala. Naniniwala ako mas matindi pa ibibigay ni Lord. Mas matindi ibibigay niya. So ginawa ko lahat, kahit anong trabaho, basta kailangan linggo, nakakapag-church ako. Eh po, kapag ito kinukuha niya, sabi ko, hindi pwede. Hindi pwede. Nga lang po, tiis. Tiis. Kasama yung pagsasakripisyo pagtitiis. Basta yung linggo po, magsisimba ako. Yan ang pinanghawakan ko. Kasi sabi ng Panginoon, bigay mo sa akin 7 araw. Tapos ibibigay mo sa ibang tao. Eh, hindi naman siya ang nagbigay sa iyo ng trabaho. Hindi naman siya nagbigay sa iyo ng buhay. Hindi naman siya nagbigay sa iyo ng hininga. Bakit mo ibibigay sa kanya yung 7 araw na para sa Panginoon? Diba? Kasi, hindi po. Talagang basta linggo kay Lord. Hindi pwede. Kahit na, tawag dito, kung tatanggalin nila, hindi tanggalin. Yun ang pinaghahawakan ko, basta yung 7 araw kay Lord. Kung ganito man ang gawin nila, basta ganito sasabihin ko. Basta ito. Hindi ko po kailangan ng trabaho na ganito na marami pa na makikita. At naniniwala ako meron ng ready sa Lord. Kasi kung nagmamadali tayo, talaga mapapahamak tayo. Tignan niyo po yung mga Israel. Nagmamadali silang magkaroon ng hari. At ginawa nilang hari sa Saul. Na meron pa lang inahanda ang Panginoon na magiging hari nila ay yun si Haring David. So meron nakalaan talaga si Lord. Hintay ka lang. Huwag magmadali. Po. So, basta yung sabi ko, yan po. So, tandaan po natin, assurance, victory through faith in Jesus. Word number 7, pang-pito na. Yan. Father, into your hands, I commit my spirit. Binibigay ko na sa iyo ang aking espiritu. Yan. Sa Lucas 23 verse 46, yung Tagalog po nito, sabi niya, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ito po ay naglalaman, nagpapahayag, sumisigaw ng pagpapakumbaba, submission, nagpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos Ama at ang Panginoon Jesus. Kaya nga po sabi po, hanggang kamatayan siya ay sumunod. Siya ay nagpakababa hanggang kamatayan. And victory, katagumpayan. Nung sinabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. Ibig sabihin, sinasabi niya sa Panginoon, nagpapasailalim ako sa iyo. Alam ng Panginoon, napakahirap. Sabi nga po, halos parang dugo yung kanyang mukha nung nananalangin siya. Kasi nakikita niya kung anong pagdadaanan niya. Ito po ay pagpapahayag. Tandaan po natin. Sige ba tayo lahat? Tumayin po tayo? Yeah, para di tayo po. Tandaan natin po, si Jesus ay namatay para sa iyo. Palitin ko po. Si Jesus po ay namatay para sa iyo, para sa atin. Para sa akin, para sa inyong lahat, para sa ating lahat. Yan po ang Panginoon. Kailangan po natin i-admit, sabihin, tanggapin, aminin na tayo po ay makasalanan at magpakumbaba. Ibaba natin ang ating mga sarili. Aminin mo, ikaw ay makasalanan, ibaba mo ang iyong sarili,
tanggapin mo ang biyaya ng Diyos. Lumapit ka sa Panginoon Jesus. Tanggapin mo yung kaligtasan ito. Lumapit ka sa Panginoon. So, let us worship our Lord God. Manalangin po tayo. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Sabi nga po, aminin mo yung mga kasalanan mo sa Panginoon. Magpakbaba ka sa Kanya. Oh, thank you, Jesus. Tanggapin mo yung kaligtasan na bigay ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, we worship you guys. Sige po, manalangin tayo. Thank you, God. Wala kang kagalaman. Sa Panginoon Jesus, Come on, let's worship our ako God. magtitiwala Taas mo ang iyong mga sa kamay bilang tanda ng pagsuko habang sa ating Diyos. buhay ko ay may Taas mo ang iyong mga kalinga kamay. sa pagsubok Isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Isuko natin ang ating kagandahan kay Lord. Isuko natin ang lahat ng ating mga alalahanin. Isuko natin pagkat mahal tayo ng Diyos at naunawaan niya tayo. Naunawaan tayo ng Panginoon. Si Kristo ay namatay para sa atin. Tinanggap niya ang pagsasakripisyo, pagtitiis, at sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang krus po ay tanda ng pagmamahal, kapatawaran, at pagsasakripisyo. Minamahal ka niya, ang Panginoon ay tapat kailanman. Hallelujah, Jesus. Biyaya niya habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y hindi nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Hallelujah, Lord. Sige, bigay lang natin lahat sa Panginoon. Isuko natin ang lahat sa Panginoon. Buhay natin, puso't kaisipan natin, bigay natin sa Kanya. Hayaan natin siya maghari sa ating buhay. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yung mga kasalanan natin, hihingan natin ang kapatawaran. Isuko natin sa Panginoon. Biyaya niya habang sa buhay ko'y sapat, Hallelujah. di man Oh, Lord Jesus. Ako Oh, Lord Jesus. Pangako niya'y di nag-iba, Yes, oh God. tulad ng Hallelujah. Oh, Jesus, my Lord. Oh, we worship you, God. Thank you so much, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon. Biyaya niya habang Sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di mag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman. alalahanin mo sana, Minamahal niya ang ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. worship Jesus. Sige, patuloy po tayo sa Panginoon. Patuloy tayo sa Kanya. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. You are so good to me. Sige, lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Ibuhos natin ang lahat sa Panginoon. Si Kristo ay namatay doon sa krus. Iniliging. Muling nabuhay. At muling babalik para sa atin.
Wala kang katulad, wala kang kaparis. Sa kabila ng lahat, Panginoon, ng aming mga kasalanan, nakuha niyo pa rin kaming mahalin. Nakuha niyo pa rin kaming iligtas. Salamat po. Sino pa kami mga tao na pwede niyo namang masakin, murahin, pero pinahalagahan niyo po. Salamat po, Diyos. Maraming salamat po, God. At salamat po sa kalakasan. Alam ko po, nandito ka at pinapatatag niyo po kami. Alam niyo po kung sino kami. Alam niyo ang lahat kung ano meron kami. Alam niyo kahinaan ang kalakasan namin. Salamat po, Panginoon, sa pag-unawa. Salamat po sa pagmamahal. Salamat po sa kapatawaran. At ito po, nakakasamba kami sa Diyos na mga Panginoon. Oh, we honor you, God. We praise you, Lord. Dakila ka, Panginoon, dakila ka. Salamat po sa katagumpayan. Salamat po, Panginoon. You are so that you are a great God. Hallelujah, hallelujah. Oh yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga pangako. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa bawat pagkalinga po ninyo. Sa bawat kalakasan, sa presensya po ninyo. Maraming salamat po, God. Napakabuti po, Panginoon. Karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang papurihan. Wala kang katulad, wala kang kapares, God. Lord, in your name of Jesus, I declare, Panginoon, na pagkapala po sa bawat isa. Sa bawat isa na patuloy na nanampalataya sa iyo, God. Patuloy na naglilingkod, Panginoon. Sumasamba at kinikilala ang iyong dakilang pangalan. I pray, Lord God, blessings upon blessings in the mighty name of Jesus. And for those who, Lord God, na nangangailangan ng kagalingan, I speak healing upon healing in the mighty name of Jesus. Sa lahat na nakakaranas ng mga sakit, Panginoon. In the mighty name of Jesus, kapayapaan, Lord God, sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Lord God, maraming salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God. Nakupan niyo po, Panginoon, ng iyong presensya ang bawat isa. Balutin niyo po kami ng iyong banal na dugo. Salamat po, God. Salamat po. We honor you. We praise you. We will glorify you, Lord God. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po'y makakaupo. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay po. So, thank you, Lord. Okay. So, thank God. So, palakpan mo minsan pa ang ating Panginoon. Amen. So, salamat kay Lord sa kanyang mga salita at pinaalala niya sa atin yung nangyari po doon sa cross ng Kalbaryo na kung saan dapat talaga nating pasalamatan ng ating Panginoon. Napakabuti ni Lord. Kaya, wala tayong dahilan para hindi tayo maglingkod sa Panginoon. Wala tayong dahilan. No? At napakaraming dahilan para maglingkod tayo sa Panginoon. At dako po tayo sa isa pang paraan ng pagpapahayag ng ating paglilingkod kay Lord. Yan po, no? Na kung saan ito po ay pagbibigay po para sa kanyang gawain. Amen? So, yesterday po, hindi po kami nakapunta sa prayer meeting kasi po, isinama ko po, actually tumulong po ako, tiningin po nila yung tulong. At nag-volunteer din naman po sa isang church po na sa Makabebe po. Yan po, sila po ay nagkaroon ng youth camp. Yan, youth camp po. Youth camp po na kung saan ginanap po nila sa resort ng 3 days. At sinali ko po si Brother Mark po dun sa camp na yon. So, yung po, grabe po, sabi ko, nalaman ko po, kasi tinanong ko po yung mga nag-youth camp, sabi po nila, ganito po kasi, kapag po leader ka na po or nabaptize ka na,
meron po pala silang ginawang mga alkansya. Alkansya po. So last year po yon. So bawat araw, naguhulog sila ng piso-piso. Yan, so meron silang 365 days, tama po ba? So yung iba nakaipon ng 365, yung iba mahigit pa sa 365. So yung ginawa po nilang yun, so ibinigay po yung mga leader, yung ibig sabihin, halimbawa, taga doon ka talaga, member ka talaga doon, 365, ibibigay mo lang yung alkansya mo yun. Sa surrender mo lang yung alkansya mo. Piso-piso lang bawat araw. So, and then, halimbawa, ikaw invite ka po, 100 pesos ang registration. Sabi ko, 100 pesos registration. And then yung 365, sabi ko, wow. At 3 days po, sa resort po nila ginawa yon. At grabe po, kain lang ng kain. Yan po, no? So, sabi ko, grabe naman po. Ginawa, talaga nagtutulungan po kasi sila. Nagtutulungan po yung mga miyembro po. So, ginanap po nila yun. At ang dami pong nabaptize, no? Ang dami nagpabaptize sa araw na yon. Actually, sa first day pa lang, may dalawa ng nanay na nagpabaptize. Mag-ina po sila. Okay, nagpabaptize. Tapos sumunod po, yung mga kabataan naman, the following day po, kabataan naman po. So, grabe po, ang dami pong nagpabaptize dahil sa youth camp na yun. Ang dami pong nakakilala kay Lord. So yun po, so naging matagumpay po yung kanilang ginawa. Kasi nagtanong ako paano po yun, sabi ko, paano ganito. Yung nga, so meron pala silang mga alkansya. So yun po, so tayo po dito, ito naman po, parang katulad sabi ko nabanggit ko, kasi kami po, ang pangarap po namin, banang araw kapag nag-church anniversary kami, sa resort naman po, sa labas naman. Kaya lang kasi ilan lang po kami, nakakaya po, pumunta kami ng resort, ilan lang po kami. Wala pa kami sa 10 yata ako. Sabi ko po, so yun po, no? So, pero naging matagumpay po yung youth camp po nila. So yun po, kaya ito po ay para sa, para sa church anniversary natin. Medyo matagal na rin natin nagagawa, ayaw mo po magkano na po naipon natin, hindi ko pa na-check po. So, madami-dami na rin po. So, ito po yun, no? And then po, ito naman sa thanks and offering po natin. Talagang ibabalik natin kay Lord. So, sabi ko, next year ba, gawin ko nga yan, sabi ko, lahat ng mga leaders sa church, lahat ng mga members sa church ay magkaroon ng alkansya. Huwag niyo pong gagastusin. Baka sasagutin ninyo. Okay po, yung piso-piso. Sila naman next year daw po, etong pagkatapos ng na yon, 2 piso na. Kasi nga pataas yung, di ba, yung mga bilihin, yung mga So 2 piso, araw-araw naguhulog sila. So yun po ang kanilang goal naman for this coming year. So yun po, no, so katulad po na nabanggit ko, dito po yung offering natin patungkol sa ating anniversary at malapit na yan. Ano na pong araw ngayon? April na po. Di ba? Tapos, tama ba kay April? Tapos May na yan. So bilis lang, April, May, June, July, August, September. April, May, June, July, August, September, October, November. 8 months na lang. Ay, October lang pala tayo. 7 months na lang. Okay, malapit na. Pasko na naman. Okay. So, yun po, no? So, siguro po, tayo po muna ay manalangin. Let's pray para sa ating mga kaloob. Father, thank you so much, Lord, sa mga kaloob na ibibigay niyo po sa pagkakaloob po ng bawat isa. Nawa po, Panginoon, ay mapangiti ka namin at talagang mula ito sa aming mga puso na masaya po kaming gagawin ang bagay nito. Lord, kayo nga po, Panginoon, ibinigay niyo ang buhay niyo po para sa amin at ang hinihiling lang po ninyo yung mga bahagi lang po na pinagkatiwala niyo po sa aming Panginoon. Salamat po, O God, nawa, masaya po ang gagawin po ng bawat isa ang gagawin po namin ito. Salamat po, O Lord, kayo na po bahala, Panginoon, sa lahat ng mga ibibigay po ng bawat isa. We worship you, Lord God. We honor you in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo po ay magbigay para sa Panginoon.
Lord, thank you, Jesus, Lord. Thank you po sa umagang ito, Lord. Thank you po sa matagumpay na gawain dito, Lord. Thank you po sa iyong salita, Lord. Naway mo ito ay maisa buhay namin at maisa puso namin, Lord. At maintindihan po namin ang iyong salita, Lord. Thank you sa kaputihan, Lord. Thank you po sa paggabay sa amin. Hindi niyo po kami pinapabayaan, Lord. Gabayan niyo po sana kami sa pag-uwi namin, Lord. Kayo po ang maghahari sa aming buhay, Lord. Huwag niyo po kami pabayaan, Lord. Kayo po ang dakilang Diyos. Napakabuti niyo po, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. God bless po!